Nandito kami sa parking area. Pang number 2 kami kasi fully book, full na daw sa loob. Then yung waiting dito lang sa labas. So may video natin sa loob. Don't judge me, hindi ako marunong mag-vlog. What's up guys? So try lang natin mag food vlog ngayon, di ba? So ito yung exterior ng Keigo Ramen. So yun nga pala, ang pangalan ng shop is Keigo Ramen and Katsu. So syempre may ramen sila tsaka katsu, ano. So nakikita niyo naman yung interior niya tsaka exterior, talagang Japanese theme. Tsaka bago pa. Actually nung pumunta kami dito, may Japanese talaga sa loob, nagiinuman sila. In-order na halos nila lahat eh. Nakikita ko sila, tapos nag-beer pa sila. So ayan, nakita niyo naman, modern na Japanese. Ewan ko ba kung anong tawag dito, hindi na ako mamagaling. Basta yan, nakikita niyo naman. Yan. So yung yung menu sa uli ko na ilalagay, tingnan nyo na lang. Pero ayan, ito yung mga in-order namin. Una is yung gyoza. Mahal nito, pre. So yung mga magkain dito mahal. So ayun, doon na ako na. Yung laman nito medyo as in meaty, pero parang kulang siya dun sa herbs o kung ano may nasa loob ng gyoza. Iba to dun sa natikman ko sa sa kinakainan ko dun sa Makati. Well, mas mura dun actually. Pero mura kasi madami. Pero mas okay para sa akin dun. Lalo na kapag ininit nila. Ayan, talagang mas trip ko yun. Ito naman, mas malaman kumpara dun. Pero mas gusto ko yun, mas marami yung nakain. Ito kasi 2 bites lang. And worth 100 pesos yata ito, 3 piraso. Di pa mahal. So ito, yung katsu nila. Okay. So wag sana ako i-bash kasi nagbibigay lang ako ng komento ko dito sa pagkain. Malay nyo, yun yung baka sumikat tayo dyan. Pero sa totoo lang ito. Sabi sa mga nakain ko na ganito sa mga past few, kasi tagal ko na rin hindi naglalabas eh. Ayan. Itong katsu nila medyo nanlalaban eh. Hindi siya yung lambot niya hindi ganoon kalambot as expected. Yeah. Yan yung katsu nila. So wala akong masyadong masabi kasi breaded pork chop lang naman. So ito yung ramen nila, pinakahihintay ng lahat. Sobrang bilis ko lang bibigay yung feedback ko dito. Unang sa lahat, konti. Yung talaga grabe konti ito compared sa price, compared sa ramen Kuroda. So yun yung pinaka benchmark ko ng goods na ramen. Then pinaka favorite ko kasi yung ramen nagi. Syempre yun lang naman lagi na nakakainan eh. So yun pa lang tayo. Yun kasing isa, yung ramen Mendokoro, laging kapag kakain doon hindi kami natutuloy. So hindi ko alam, ayaw akong pakainin doon. So ayan. So may bamboo shoot siya, and then yung yung mga dahon-dahon. Yun lang yung niya. Yun lang yung pinaka garnish niya. Yun lang. And then broth. Yan lang kung ano talaga yung nakikita nyo. Di rin kami naka-order ng itlog, nakalimutan ko. Pero based sa picture, mukhang okay naman yung tamago nila. Yung lasa, mas okay siya sa Kuroda para sa akin. Kasi yung sa Kuroda, dinaan nila sa mantika at saka garlic. Well, I'm not sure kung favorite yun o ako hindi ko favorite yun, pero okay lang sa akin, di ba? So yun yung pinaka okay ramen sa akin. So ito, mas okay ito doon, kaya lang konti talaga. So I think dapat medyo dagdagan nila ng konti yung serving. Well, kahit sa sabaw, sa broth, well, yun yung pinakamahal na part nitong ramen eh. Pero I think pwede pang dagdagan ng konti. Hindi ako expert so bala kayo dyan. One very last thing. Well, soft opening pa sila, pero ayun, medyo matagal yung waiting time. Well, hindi siya medyo matagal talaga. For a ramen, it took them 40 to 45 minutes. Well, yun yung sabi pero I think naghintay kami more than that time eh. Ayan, so to prepare this lang, sa tingin ko medyo matagal yun. So given na soft opening sila, sana mag-improve, diba? Sayang eh, kasi maganda pa naman. So yun lang guys. So I hope medyo napulot kayo dito sa sa review ko. Review ba to? Comment nyo kung tama yan.
So, huwag nyo nga rin palang kakalimutan to like and subscribe sa ating channel. So, marami na natin ma-reach yung 1,000 subscribers and I hope itong video na to yung mga kagawanan. So, in-add ko na nga rin pala sa sa Google Map yung pin nila. Since yung kapag click nyo yung page nila sa Facebook, sa mali kayo dadalhin, so sobra kayo. And hindi nyo mapapansin kagad to kasi maliit na yung signboard and nasa loob to ng party eh. Nakausad siya, mga 20 meters or 15 meters siya naka loob. So, ayun guys, meron nga pala silang parking, so goods pa rin. So, yun lang. So, maraming salamat sa panonood. Click like and subscribe. Keep safe guys. Thanks.